Hello guys! Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, dahil magte-take tayo ng JLPT N1 or Japanese Proficiency Language Test, susubukan nating magsagot ng mga N1 questions sa gaijinworld.com. Kung magte-take din kayo ng JLPT this December or may plano kayong mag-take in the future, ayan, sabayan nyo akong mag-aral and tignan natin kung masasagutan natin itong mga question na to. Kaya simulan na natin. Okay, dito tayo sa question number 1. So, dun sa mga gustong magsagot nito, puntahan nyo lang yung ating gaijinworld.com website, www.gaijinworld.com, and meron tayong mga quizzes doon for JLPT N1. Okay, simulan na natin. Number 1. Sabi dito, number 1, Nihon wa korai yori no dento o mamori tsutsu kyusoku na gendai ka no nami ni noru kuni to shite shirarete iru. Okay. So, dito daw sa Japan, nako, ayan hindi ko alam kung may explain ko to sa inyo. So, pag nilagyan pala natin ng nilagyan natin ng purigana sa taas, di alam na natin yung sagot dito. Andaya, no? Koray daw ito. So, koray. So, ano ang tamang sagot dito? Ayan, no? Koray. Hindi tayo mapapractice nito. Dapat hindi natin nilagyan ng hindi natin nilagyan ng furigana. Pero sige, for this question number 1, ayan. So, pipiliin lang natin yung sagot dito. Ayan, koray. And then, ayan. So, tamang sagot kasi ito yung kanyang explanation. Koray wa to yomi. Mukashi kara to yu imi desu. So, ibig sabihin daw ng koray ay yung luma or makalumang panahon. Okay, mukashi. Okay? N1 level, ayan, N1 pang N1 daw siya. Okay, so number 2 na tayo. Wag natin lagyan ng furigana. Okay? So number 2, kono kuni nara dewa no bunka ya. Ito, ano daw ito? Shukan ba to? Shukan. Hindi, mali. Baligtad. Kanshu. Tingin ko kanshu to. Kanshu wa sono dokuji sei o tamochi tsuzukete iru. Okay, so tingin ko itong may parenthesis dito is kanshu. Kanshu ang ibig sabihin niya. Tingin ko this is kanshu. Let's see if this is kanshu in 3, 2, 1. Ayan, kanshu tama. So, yan, tandaan nyo yung kanji na to guys. This is kanshu. So, meaning, yan, ang meaning niya is usual historical custom. Okay? Okay, number 3. Gijutsu, kakushin to, shakai henkaku no, nani, gekiryu. Sabi dito, ang option dito sa kanji na to ay gekiryu, kiryu, or kiru. So, ano sa tingin niyo guys? Nani ni sarasare, Nihon no dento bunka wa arata na, hindi ko na mabasa to, ni tatasarete iru. So, ano daw itong kanji na? So, let's try sagutan to gekiryu. Tingin ko gekiryu. So, let's see if the answer here is gekiryu in 3, 2, 1. Yan. Gikiryu nga. Gikiryu. So, gikiryu means, so, ibig sabihin daw dito, Japan's traditional culture is facing a critical juncture due to the rapid pace of technological innovation and social change. Wow, ang hirap, no? Pag N1. Okay. Ibig sabihin is torrent, raging stream, rapid. Rapid changing nga. Yung pagbabago daw ng society because of the innovation or technology. Okay, number 4. Nako, anong basa dito? Itong kanji na to. Nani no ryu te ya, hindi ko na mabasa. Ryokan wa nani irai nagara nishite dento no omotenashi mamori tsuzukete iru. So ito daw ano ang basa dito sa kanji na to. So tingin ko yan ay merong option dito, roho shinise Shiseki. Ano ba? Tingin ko roho. I'm not sure. So let's try if this is roho in 3, 2, 1. Mali. Ano siya daw? Shinise. Okay, ano bang nito? Check na natin ang kanyang explanation. Okay, ang ibig daw sabihin nito ay how long established restaurants and inns in Japan have preserved their traditional hospitality since their founding. Ayun. So, ang ibig sabihin daw ng shinise is establishments are renowned for maintaining high standards of service and cultural heritage. Shinise ang basa dyan. Okay, shinise. Okay, question number 5. Gendai no nizu. Nizu means need.
needs ni ano nga ito? Kotaeru? Oeru. Nakalimutan ko na. Pero parang more on help siya or Ataeru? Kotaeru. Ayan, yan. Meron tayong mga bumubulong na ano dyan? AI. Ayan. Kotaeru beku sono ano to, 'di ba? Zai. Hello AI. Okay. Nani parang ano to nani rikata. Okay. Ang hirap pag walang porigana, no? So ito parang pattern ng tingin ko dito. Naalala ko tong kanji na to, which is para siyang pattern. Shiteiru. So anong basa dyan? Mosaku, bosaku, moso, boso. So ano sa tingin nyo? Tingin ko mosaku to. Itong kanji na to. So let's see if this is mosaku in 3, 2, 1. Ayan, mosaku nga. Naalala ko yung ganyang kanji So ang ibig sabihin yan, groping. Hindi ba yan ano? Groping? Mali. Parang mali yata yung translation niya. So, tingnan lang natin kung ano ibig sabihin. Okay, so ibig daw sabihin nito, this describes how certain entities are exploring new ways to meet modern needs. So, yung modern needs, ito yung Gendai no needs ni kotaeru beku. So, yung mga needs daw, to meet the modern needs, ay kailangan daw mag-explore ng lagyan nga natin ng porigana. Gendai no nizu ni kotaeru beku sono arikata pala yun. Arikata o mosaku shiteiru. So, describes how certain entities are exploring new ways to meet modern needs. This indicates a process of adaptation and innovation to stay relevant and effective in a rapidly changing environment. Okay. Okay, number 6. Nihon koyu no byōishiki ya kakaku. Ang hirap ano? Ang hirap pag walang porigana, hindi ko mabasa. Nakalimutan ko na. Oshinau ba to? Yashinau koto naku ika ni shite gendai ni teki o shite iku ka ga. Ito na yung hinahanap. Parang ano to? Ketsuen yata to Ketsukin no kadai to natte iru. So, itong kanji daw na ito ay, ito yung option. Kitsuken, kitsukin, kikken. Ketsuken. Parang mas ano to, ketsuken. So, let's see if this is ketsuken in 3, 2, 1. Mali. Kikkin siya. Kikkin. Okay, so basahin natin siya uli ng may furigana. Nihon koyu no biishiki ya kachikan o sokonau pala yun. Sokonau koto naku ika ni shite gendai ni teki o shite iku kaga kikken no kadai to natte iru. Okay, ang ibig daw sabihin niyan ay this sentences discusses the urgent challenge of adapting Japan's unique aesthetic and values to the modern era without compromising them. This involves balancing tradition with innovation to ensure cultural heritage remains relevant and respected. Ang daming mga words dito or mga vocabularies, no? Like biishiki. So ano yung biishiki? Ayan, so gumamit sila ng koyu. Ibig sabihin, ito koyu, ibig sabihin yan, inherent, unique. Koyu, inherent, unique. Ito naman, biishiki ay aesthetic scene. Ayan, biishiki. Then ito naman, kachikan, ibig sabihin, values or sense of value. Then, sokonau. Ayan, sokonau, to harm, to damage. Tekiou, okay, tekiou, adaptation, adjustment, then kadai yung issue, task, or challenge. So, yung pinaka-hinahanap dito is yung kikkin, meaning urgent pressing. Okay? Urgent pressing. Okay, question number 7. Okay, kono, ano nga to? Hirap naman ito agad. Ito, muzukashi na kanji ito Nani, dai ni tori, kumu ni atari, nihonjin no blank. So ito yung nahanap na pindot ko ulit. Eichi pala ang tawag dito. Eichi. Parang ano to no? Warehouse ba to? Hindi warehouse. So pinagsasabi ko. Kasi zo to Zoryokuga. Nani Zoryokuga. So let's lagyan natin ng porigana para mabasa natin. Ayan. Kono ayon. Nandai ni torikomu ni atari nihonjin no eichi. Eichi pala ang basa dito. To sozo. Sozo ay ano to, 'di ba? Imagination. Ibig sabihin ng sozo, 'di ba? Imagination o yung power of imagination. Sozo ryoku ga tame
sarite iru. To try. Pinapa-try. Sarite iru. Then yung hinahanap nating word is eichi, meaning wisdom of the common people. Eichi. Yan, wisdom daw yung eichi. Wisdom, intelligence, intellect. Okay, so anong ibig sabihin ng sentence na to? So, itong sentence daw na ito ay ibig sabihin, this highlights how the wisdom, yung eichi, okay, eichi, and creativity. Creativity nga yung sozoryoku, okay, creativity of the Japanese people are being tested as they tackle this challenging issue. This underscores the importance of innovative thinking and deep knowledge in addressing complex problems. Okay, kononanday ni tori kumu. Okay, so yung mga ginamit na words dito ay yung eichi, meaning wisdom. Sozoryoku is creativity. Okay, sozoryoku, creativity. Okay, question number 8. Dento ko nani-nani no? Pagka hindi natin alam, nani-nani na lang. Shikijin ba to? Shokujin. Shikijin. Tachiwa. Ito saki. Ito hito. Anong basa dyan? Zensen? Zenin? Ito yung mga options. Zenjin, Senin, Senjin, Zenin. Kara, uke, suzuita, suzoida, gi o mamoritsutsu atarashi design o kaihatsu shite iru. Ano sa tingin nyo guys? Itong kanji na to. Zenjin, Senin, Senjin, Zenin. Let's try. Hirap Zenjin. Hindi Senjin, Zenin. Let's try Zenin. In 3, 2, 1. Mali. Senjin. Okay? Senjin. Okay, basahin ulit natin ng may porigana. Dento Koge. Okay, Dento Koge means traditional dento crafts. No shokunin. Mga trabahador, 'di ba? Craftsman, worker. Craftsman, artisan worker. Shokunin tachi wa senjin. Senjin kara uke tsuida waza o waza pala to, hindi to gi. Waza mamoritsutsu atarashi design o kaihatsu shite iru. Okay, so ang ibig sabihin ng sentence na yan, this sentence highlights how craftsmen is dento koge. Okay, dento koge no shokunin, or yung mga shokunin daw, yung mga craftsmen ay in traditional Japanese arts. So pag sinabing traditional Japanese arts is dento koge no shokunin. Yung mga craftsmen daw sa Japanese or traditional Japanese arts are preserving. Okay, ito yun, tsuida waza o mamoritsutsu, pinipreserve nila yung mga skills. Okay, so craftsmen in traditional Japanese arts are preserving the skills passed down from their predecessors while also developing new designs. This balance of tradition and innovation is crucial for keeping these crafts relevant and vibrant in modern times. Yun yung pagkaka-explain. Okay, so yung mga ginamit na vocabularies dito ay dento meaning tradition. Itong dento is tradition. Dento koge is a Japanese craft. Okay, craft. So traditional craft. Koge means craft. Then shokunin is yung craftsmen, yung mga gumagawa ng crafts. Then senjin is yung dating mga tao, predecessor. Then waza, skill. Waza, this one, waza, skill, technique ang ibig sabihin nito. Then mamori or mamoru, to protect, to preserve. Atarashi, bago. Then kaihatsu, meaning development. Kaihatsu, development. Dento koge no shokunin tachi wa senjin kara uketsuida waza o mamoritsutsu atarashi design o kaihatsu shite iru. Okay, number 9. Nako, ang hirap na naman ito. Nani no naka ni wa dento bunka ni taisuru kanshin ga ito yung hinahanap natin. So kihaku ka, parang pares lang to. Kihaku ka. O nga, pares lang to, no? Kihak shite, shitsutsu aru. Ano nga to? Hindi ko mabasa. Anyway, so ito yung hinahanap nating vocabulary. Alin siya dito? So ito malamang malitong dalawa kasi parehas sila ng pagkakasulat dyan. Kihakka. Parang parehas lang, ano? Parehas lang nga. So we have to check. May. Number 9, ito kailangan natin itong ipa-correct. Okay, so let's try na lang sagutan. Kihakka. So let's see if this is kihakka.
Mali. Kihakuka daw siya. Kihakuka. So, let's lagyan natin ng porigana. Ayun. Jakunen so no naka ni wa dento bunka ni taisuru kanshin ga kihakuka shi tsutsu aru mono pala to. Mono mo iru. Mono mo iru. Okay, so anong ibig sabihin yan? Okay, so itong sentence daw na ito ay pino-point out that among the younger generation, so yung younger generation is yung Jakunen so no nakaniwa. Dun daw sa mga younger generation, there are some individuals whose interest in traditional culture is waning. Kihakuka, waning. Ito, kihakuka. This trend highlights a challenge in maintaining cultural heritage and engaging younger audiences. So yung mga ginamit na vocabulary dito ay yung Jakunenso, which is younger generation. Ito, Jakunenso, younger demographic or younger generation, Jakunenso, and yung Kihakuka, waning, thinning. Ito, waning or thinning. Meaning thinning, waning, thinning. Lumiliit ba? Nagpapatuloy na lumiliit? Ganun ba yun? Kasi nagpapatuloy tsutsu aru mono mo iru. So yan, kihakuka ang basa dito. Kihakuka. Okay, last question muna for this video. Number 10, korewa mushiro kyouiku ya taiken no kikai no fusoku busoku. Ito, kiin suru mono de aru. So ito yung hinahanap na vocabulary, suru mono de aru. Tekisetsu na, ay, tama ko. Kiin, napindot ko. Kiin to, kiin. Yan, kiin. Tekisetsu na torikomi ga hitsuyo da. Yun, uy, medyo nabasa natin ng walang porigana, pero basahin uli natin ng may porigana. Okay, korewa mushiro kyouiku ya taiken. Experience, diba? Yung personal experience. Yung kyouiku is yung pag-aaral ba? Or academic background. Korewa mushiro kyouiku ya taiken no kikai, opportunity daw, academic background and personal experience na opportunity, kung kulang daw o busoku, tarinay or insufficient ni kiin suru mono de ari tekisetsu na torikomi ga hitsuyo da. Ayan. So, ibig sabihin yan, okay, so ibig sabihin ng sentence na to, that the issue is primarily due to lack of educational end. Yung education is yung kyouiku. Taike naman, personal experience or experiential opportunities. Yan, kyouiku ya taiken no kikai no busoko ni kiin suru. Experiential opportunities. Lack of educational and experience and emphasizes the need for appropriate measures to address it. Yun. So, yung mga vocabulary na ginamit dyan ay kyouiku, education, kyouiku, this one, kyouiku, tapos taiken, yan, taiken, experience, kikai, opportunity, kiin, this one, kiin, like cause or origin, yung cause, dahilan, and yung tekisetsu, appropriate. Yan, appropriate. Then torikomi, effort or initiative. Torikomi, effort or initiative. Okay, so reviewin lang natin yung mga vocabulary na lumabas dito sa video na to. Ayan, gekiryu or torrent, rapid flow, shinise, ito, gekiryu, shinise or long established store or business. Mosaku meaning exploring, seeking. Yan, mosaku, exploring, seeking. Kikin, ito, kikin, urgent, pressing. Koyu, inherit or inherent, unique. Bishiki, aesthetic sense. Kachikan, values, sense of value. Sokonau, yan, sokonau, to harm, to damage. Teki-ou, adaptation, adjustment. Kadai, issue, task, challenge. Eichi, wisdom. Souzoryoku, creativity. Dento, tradition. Kogei, craft. Shokunin, craftsman. Senjin, predecessor. Waza, skill, technique. Mamoru, to protect, preserve. Atarashi, new. Kaihatsu, development. Jakunenso, younger generation. Kihakuka, waning, thinning. Tsutsuaru, mono, alam na natin yan. Kyouiku, education. Taiken, experience. Kikai, opportunity. Kiin, cause, origin. Tekisetsu, appropriate. Torikomi,
effort initiative. Ayan, sana nakatulong yan sa inyo, no? Medyo pang practice natin ng JLPT, mga vocabularies. So, ang strategy natin, unahin muna nating alamin yung mga words, yung mga vocabularies na usually lumalabas sa JLPT, and then saka natin, magbabasa tayo ng mga sentences, then paragraphs, and then magiging essay hanggang sa magbabasa tayo ng reading. Ayun, so ganun yung flow natin. Kaya kung nagustuhan nyo tong video na to, like, share, and subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at abangan mo yung mga susunod ko pang videos na gagawin katulad nito. Again, like, share, and subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay namin dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Ayun na, bye!